Wala na ang bagyong Krising pero habagat naman ang nagpaulan sa maraming lugar. Sa Marikina nga, tumaas na ang level ng ilog. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Marikina si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kamusta na dyan ngayon? Pop Day, simula kaninang umaga ay tuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan dito sa Marikina at mga karatig na lungsod. No? Kaya naman yan ang dahilan bakit patuloy ang pagtaas ng level ng tubig dito sa Marikina River. Mag-alas 2:30 ng tanghali ngayong Lunes ang tumunog ang unang warning siren dito sa Marikina River. Ibig sabihin, umabot na sa 15 meters ang taas ng tubig. Dala ito ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan simula kaninang umaga. Kaya naman, suspindido na rin ang panghapong klase sa lahat ng antas sa mga public at private school. Ako to, tinignan ko muna to, singit, pupunta ako sa bahay. If ever na hindi na ako makakatawid, school na rin ang punta ko. Kulay putik na ang tubig sa ilog. Nagiging catch basin kasi ang Marikina ng tubig mula sa kabundukan ng Rizal. Sa isang post nga sa social media ng isang residente ng San Mateo Rizal, abot tuhod na ang kulay putik na baha sa kanilang lugar. Nahihirapan na rin ang mga sasakyan na makadaan sa C6 Road San Mateo. Ayon sa ilang opisyal na nakausap natin, bukas na ang mga evacuation center para tumanggap ng mga maagang lilikas. At pamahalaan ay bukas na ng mga evacuation centers at mga tao na kailangan kung may sakali dadami sila sa evacuation centers, nakahanda na magkakaroon ng mga kailangan nila mag-install ng pagkain. Ivan, ano yung mga lugar na magkakaroon ng preemptive evacuation? 16.4 meters na. Pag-play simula kaninang alas 2, no, nung pumatak ng 16 meters, yung water level dito sa Marikina nagsimula na mag-evacuate yung ibang mga residente na nakatira malapit sa ilog. Actually, kay Vice Mayor Del de Guzman, umabot na sa 300 na families ang pumunta at nasa loob na ngayon ng mga evacuation center. And sa mga oras ito, actually ngayon, binabaha na yung ilalim na parte ng Marikina River. Kaya naman kung maririnig mo yung mga hiyawan, may mga sasakyan kasing gustong subukan na dumaan pa dito sa kabila ng taas ng tubig. Nako, Ivan, may nakausap ka ba mula sa mga lugar na iyon? Ready na ba silang lumikas, yung mga nakatira malapit dyan sa Marikina River? Pabde, kanina yung isang nakakausap natin, dito talaga siya dumiretso, no? Malapit sa may tulay para malaman niya kung pwede pa ba siya or makakadaan pa ba siya pa uwi sa kanilang bahay, no? Kasi may mga times kasi na napag-usapan ng kanilang pamilya na pag dito tumaas ang level ng tubig around 16 or 17 meters, hindi na siya makakadaan pa uwi sa kanilang bahay. Kaya naman diretso na siya sa mga evacuation center, no? So ganun yung naging usapan nila ng kanyang pamilya. Pero unfortunately, no, Pabde, kahit sila sa pamilya mismo, kahit mataas daw ang level ng tubig, may maiiwan pa rin daw para magbantay ng mga gamit nila sa bahay, Pabde. Ivan, doon sa mga lugar na may preemptive evacuation, kapag bumaha, gaano kataas daw ba inaabot? Gaya niyan, higit 16 meters na ang water level sa ilog. Tama ka dyan, Pabde, no? Yung mga mabababa talaga, Pabde, yung mga nakatira sa mga low-lying areas, nasa umaabot ng first floor, no? Pinapasok yung first floor ng kanilang bahay. No? Yun yung pag umapaw na yung ilog, umaapaw rin sa kanilang mga sala, sa first floor ng mga bahay. Kaya yung mga ibang bahay na nakatira or ibang bahay na nakatayo malapit dito sa may ilog, nasa 2 or 3 yung palapag ng kanilang mga tahanan. Para pag umabot man sa may first floor, yung kanilang yung tubig, may akit nila sa second floor yung kanilang mga gamit. No? Kaya naman, ever since yan na raw yung naging practice nila, simula nung talagang talamak yung pag-angat ng tubig dito sa Marikina. Ivan, yung mga kalsada dyan sa Marikina, possible pa ba lahat? At may mga naisara na. Gaya ng sinasabi mo, may sumubok na sasakyang makatawid. Actually, Pabde, sa ganito kalakas na ulan, maraming mga daanan na nasa gutter deep na yung lakas or yung taas ng tubig, no? Yung isang nga dyan, yung nasa may bandang General Ordonez Street. Kanina nadaanan natin ito, halos
nagdadalawang isip na rin dumaan yung ilang mga motorista doon dahil nga mataas na yung tubig at yun nga, pag dinaanan ng sasakyan at nakasabayan ng motor, inaanod yung ilang mga small vehicles dahil nga doon sa wake na ginagawa ng ilang mga sasakyan pag dumadaan, Pops J. Ivan, yung nakikita namin dyan, yung mga nakikibantay at nagmo-monitor ng pagtaas ng tubig dyan sa ilog, ano ba yan, mga residente na malapit dyan? Actually, Pops J, halo-halo. Yung mga nandito, mga nakikiusoso dito. Yung ilan, mga residente, yung ilan malayo. Kung pinuntahan talaga nila dito, para talagang ma-check lang, para maging mas updated sila sa nangyayari or sa level ng tubig. Kahit na may live stream, iba pa rin daw yung nakikita nila ng personal. Pero yung iba namang mga residente, Pops J, sinisipat dito yung kung pwede na ba or kailangan na ba nilang umalis or pumunta sa mga evacuation center. So basically, Pops J, etong linya sa likuran ko kung saan ipinapakita yung mga alert level, dyan binabase ng mga residente yung nakatira dito kung oras na ba para pumunta sa kanya-kanyang evacuation center, Pops J. Ayun, malapit na mag 17 meters na tatanaw natin dyan sa kuha mo. Okay, sa mga nangangailangan ng tulong, Ivan, ano ba ang pwedeng kontakin ng mga residente ng Marikina? Tama ka dyan, Pops J. Una-una dito sa Marikina is itong Marikina 161. Ever since yan talaga, yung hotline dito sa Marikina. Kukonek ka na yan sa mga fire station, PNP, police, at iba't ibang mga medical assistant. So yan yung parang pinaka-tandang-tanda ng mga residente dito sa Marikina. And yung iba naman, of course, yung national hotline, yung 911, tinatawagan yan. Tinatawagan din yan dito kung sakali mang kailangan na rin ng mga rescue. Pero so far, Pops J, ayon sa Vice Mayor ng Marikina, wala pa namang kinailangan na puntahan sa kanilang bahay at i-rescue sa mga oras ito, Pops J. Ayun, mag-ingat ka dyan. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.